Okay. Punta kami sa hospital again. Kasi yung tumatanda na tayo, dapat may maintenance na mga medicines at maintenance din na mga check-up. So, yan. We'll see you later. Parang naiinis ako sa registrar doon kanina kasi hindi pleasant yung ano niya, yung personality niya. Tapos sinabihan pa naman ako na, what are you here for? Guys, pag nasa hospital ka, huwag kang magtanong ng pasyente ng ganyan. Kasi lahat ng pumupunta sa hospital ay may sakit. Sabi niya, what are you here for? You don't do that. You say hi. Sorry, tinawag na ako. Ito na yung Dracula's room. Dito na ako kukunan ng blood test. But anyway, so yun, parang, what are you here for? Dapat pag nasa hospital ka nag-work, hi, my name is Dada. How are you? Tapos, what are we going to have for today? So yung ganon. Tapos, wala. What are you here for? Can I have your name? Guys, Tapos parang na-offended ako ba? After that, at the back of my mind, sinabi ko na, isang simplang mo na lang. Yung ganon. Napaka-ano niya, napakasungit niya. Nung alam niya na may insurance ako, tapos sabi ko may copay ako, meaning may money ako na pangbayad sa copay. Yun, mait na. Akala siguro niya welfare ako or what. It's like, huwag tayong mag-discriminate sa ibang tao. And parang, it's not nice. I'm gonna give him. Yes! Sorry, I'm videotaping myself. Ito na. Dubidu. Gusto ko ganitong pink na color, baby pink, or bubblegum pink. Yan. Ang ganda ng color. I like it. So, yun na nga guys, pag nagtatrabaho ka sa hospital, dapat pleasant yung personality mo. Kasi yung mga taong pumupunta doon ay may sakit, they're not feeling well, be nice. So, itong plaque na ito ay na-videohan ko galing sa table niya. Gusto ko sanang basahin sa kanya eh. Ito, may you be proud of the work that you do and the person that you are and the difference that you make. Yan talaga, are you proud or are you happy of your job? It seems na miserable sa job niya. Naging critical talaga ako sa job niya because I used to work at the hospital before and that's not the way you treat your patients. You smile, you embrace them, you take pity on them dahil may sakit sila. In other words, be compassionate. After blood test, dito na naman tayo. Ay, ganun talaga pag tumatanda na. Alright, pasyal muna tayo dito para baka may makita akong gift for Ashanti kasi graduated siya a few days ago. How much is this? $15. Oh, not too bad. I think she would like this. Yeah. Ay, nako. Ano ba yan? Eyeglass pala yung $15. How about itong bag? Kala ko naman $15 lang yung bag. Ooh, $68.99. No, thank you. Dito tayo maghanap ng medyo may pagkamura. Friend, grandmother. Ano kayang gusto? Kasi bibigyan ko na siya ng maliit na pouch ba? Na bag. Late days. This one is cute. How much are you? 36. Pagkatapos kong na-injectionan, I think I deserve to eat at the restaurant. Kasi nag-fasting ako ng almost 12 hours. Oh wow, I like this color. But I don't like turtles things. Ganito sa bahay. Good food going on today, and then after you get done, come shop around a bit. We got a couple of sales on. This is cute. I don't know this kind of entry. Parang hindi ko siya gusto. Sana may fish sila. Ooh,
Huh? You like the taco that I made last night, right? Better than the last one. And you ate a lot. That's probably the reason why you had stomach ache. Could be. Dessert muna. Dessert Bago real meal. Dessert first. Okay, so I don't know why he doesn't understand that. This is main course and this is mine. The main course. Soup. But I can share mine. I cannot finish all this. Okay, ano kayang magandang gift ibibigay ko sa pamangkin ko? I think she would love this. She has a very small wrist. This is nice, right? This one. Because I feel you. Yeah. Not sure what that this one is 24. salt pepper shaker. I think she would love this food. Pero, limited lang kasi ito eh. Kasi pag bibili ka ng 14 carats na gold, ay naku, ang mahal. Hindi ako makaka-afford. Kasi may Christian connotation siya. Very tired. Yung asawa ko hindi marunong mag-arrange. You know how you would arrange this one? It has to be alternate, like dark, and then colored, and then dark, and then colored, and then slice in the middle. Kaya lang ito, ayaw mag-slice. Dapat ganyan. And then syempre at gabi na, ay atin nang i-close ang ating sheen na para hindi tayo masyadong makita sa labas. Yan. Pero gusto mo naman i-close, like, totally close ito, pwede din. Pero gusto ko lang ganito para maganda siyang tingnan ba. And then, ikaw, home sweet home, dyan ka lang. Yan. Done! Time to go home. Dapat yan ay i-deliver na dyan, yan sa Pilipinas. Pero ang dami ko pang dapat ilagay ito. Ilagay ko yan. Tapos meron pang isang box doon na kailangan pang linisin. But anyway, at least medyo maaliwasay na. Gusto ko sana kunin yun, no? Kaya lang hindi maabot. So, kasi temporarily, ito dito ay kailangan may decoration. So, ito pala yung, dapat clean doon sa labas. Tapos, pagpasok mo ng bahay, kung gusto mong mag-washing sa iyong kamay, yan. So, yung ilagay ko na lang dyan para medyo colorful siya ay ito. Ta-ding! And beside the hand sanitizer. Diba? Ang ganda. Mag-hand sanitizer kayo before kayo papasok sa bahay. Joke. Yan ang ginawashingan na niya ang kanyang driveway. Tapos, again, as useless, pinalabas na din namin ang aming mga kalamundin, ang aming mga citrus. Kasi, how many times did we bring this in and out, parang 5 beses. Pinapasok sa bahay, tapos pinapalabas para mainitan, pinapasok. Kasi naman ayaw nila ng malamig. So, namamatay sila pag malamig. Tingnan nyo yung orange ko, nag-yellow na. So, yun. Hopefully, hindi nalalamig ang ating kapaligiran para hindi na, ay, anak ko. Ang kaya nito? Very heavy. Napaka-heavy talaga. So, anyway, shall we go? Sana mamumulaklak na sila tapos siguro soon kasi nakabili ako ng fertilizer. Hopefully soon ay ewan ko, tinatamad kasi ako. I was thinking of doing it today pero parang natatamad ako.
So, nagdilig lang ako and then nagtupi-tupi. Siguro kasi 12 hours yung fasting ko. Kaya parang wala akong energy today. Ay, grabe. Inaantok ako. Tapos, ang dami ko pang dapat tupiin. But, gagawin ko lang ito before we will go home. Yung asawa ko, tapos na siyang. Ginawa niya ng kanal ba yung aming rose garden doon kasi napaka-steep. Tapos, pag nagwa-water kami, ay nag-i-erode yung water doon sa aming soil. So, yun. Ginawa niya ng parang boundary ba. But anyway, kailangan ko tutupiin before kami umuwi kasi may bisita kami bukas. Ito, di ba ang cute? Ito yung t-shirt ng na ginawa ko sa pusa ko. Teka lang. Noon t-shirt ito ni Rusty. Tapos ni Bomar yung mga pusa ko na na mayapa na. Yan Mommy's Little Man. Oh, I love this one. Reminder sa aking pusa. Mga pusa. So, I'm gonna keep this one. Meron din naman akong ibang mga mga damit ng mga pusa ko doon sa bahay. Kaya lang sinisira nila. Ito ay pangbahay ko ito kasi ang dami ng mga butas-butas. So, itabi ko lang ito dito. Tapos, ito pang construction materials ko. Alam nyo, ito yung uniform ko doon sa hospital before where I was working. Hindi nakasya. Oh my gosh, ewan ko, itapon ko na lang siguro ito. Kasi hindi naman pwedeng pamigay kasi may pintal. Kasi yun yung ito yung ginagawa kong work uniform. Tapos, alam nyo guys, hindi ko talaga alam kung kailan kami mag-transfer dito. So, yung mga mga clothes ko doon sa bahay, unti-unti ko na dinadala dito. Problema, pag namadala ko dito lahat, wala naman akong magagamit doon sa bahay. Ito, favorite pants ko ito. Yan. Tapos ito pang bahay. So, ilagay ko lang ito sa dito ko lang muna ito ilagay. Tapos ito yung mga kumot na ginagamit namin pag malamig talaga on top of, everything. Kahit na may comforter kami. So, since hindi na masyadong malamig, ay atin na siyang itatabi. Excited ako kasi bukas pupunta dito yung pamangkin ko. At nakabili na ako ng hindi naman masyadong kamahalan na gift niya. Tapos counting cash. Nasisiyahan talaga ako sa pamangkin ko, guys. Yung pamangkin kong babae, very responsible. Imagine, she's only 17 years old. Tapos nagtatrabaho na siya. Tapos, alam niyo kung anong nangyari? Nung nag-4th year high school siya, ano ba yung grade yan dito? Isa siya sa mga highest doon sa yung Mason High School. Kasi dito sa Amerika ay may quarterly or yearly ba na examination yung lahat ng mga estudyante para i-rate yung school district. Tapos doon sa school district nila, especially sa school niya, isa siya sa mga top 3. So, parang dalawa sila na inofera ng community college dito malapit sa amin na 3rd year high school pa lang siya. Binigyan silang dalawa ng choice kung gusto ba nila na magpatuloy sa 4th year high school or gusto ba niyang kumuha ng mga pre-medicine courses, mga sciences courses doon sa community college. Tapos hindi na siya mag-skip na siya. Instead na i-finish niya yung 4th year high school, ay mag-skip, punta na lang siya sa college, sa community college. So pinili niya yun kasi free, binigyan, dalawa sila sa entire school nila. Binigyan sila ng ng scholarship doon sa college. So, kinuha niya yung chance. Nako, guys, oh my gosh, I'm so proud to say, my niece has graduated. Kahapon siya nag-graduate siya ng summa cum laude. Summa cum laude. Tapos, oh my gosh, hindi ko talaga napaka-bright na bata, napaka-intellectual. So, sinabi ng mama niya na, graduate na sa pre-medicine niya ng mga courses. Tapos,
wag mong sabihin na kasi magagalit sa akin. Sabi ko, bakit? Sabi niya, summa cum laude. Tapos, oh, really? That calls for a celebration. Tapos sabi ng kapatid ko, wag mo sabihin na sinabi ko sa'yo kasi ayaw niya na malaman ng mga ibang tao ba? Ayaw niya ng attention, blah, blah, blah. Guys, napaka-humble ng batang yan. Napaka-humble. Ayaw nga nilang magpa-video, inahihis sila. Ganun talaga dito sa Amerika, mga Caucasians, mga Westerners, ayaw talaga nilang magpa-video na mga tao dito ay nagagalit pag binivideohan sila. So anyway, sabi ko, wow, that calls for celebration. Tapos, sabihin ng kapatid ko na, huwag mo sabihin na sinabi ko sa iyo, blah, blah, blah. So, tinawagan ko siya, sinabi ko na, mag-dinner tayo, kasi ni-graduate ka na, mag-dinner tayo bukas. Tapos, we'll celebrate your graduation. Yun. Pero hindi ko sinabi sa kanya na, hey, summa cum laude ka pala, blah, blah, blah. So, yun, parang siya, nahihiya kasi siya pag may malaman, may achievement siya. Ayaw niya talagang ibandil yun. Ayaw niyang attention mapunta sa kanya. O, di ba, pag ako nagkasumma cum laude, oh my gosh, kahit man lang cum langkaw, pag ako nakakuha ng ganyang award, I'm going to scream and announce to the end of the world that nakasumlangkaw ako, naka-award ako. Ang award ko lang nung elementary is most cooperative. Yun lang talaga. But anyway. So yun, ang proud namin talaga guys. First time sa family namin na naka-receive kami ng ganito kalaking blessing. Summa cum laude. Napakahayas na award na maibigay sa isang estudyante. First time talaga sa buong pamilya namin na naka-receive kami ng ganitong karangalan. Kaya kung nandito lang sana yung parents namin, I'm sure proud din sila. Ay nako, may pamangkin din ako dyan sa Pilipinas na bright din. Nasa Siliman siya nag-aaral. I'm so proud auntie here. Can you believe it? This was a Shanti shirt. You still have it and you're still washing it. Yung bata na makulit na binabantayan namin ni Uncle Cory. Siya yung summa cum laude. Tapos, palagi silang binabantayan namin. Tapos, ito yung mga panahon na kindergarten pa siya. Tapos, sinave ko yung isang t-shirt niya kasi remembrance, ipakita ko sa kanya ito bukas. Pero hindi ko ibibigay sa kanya kasi remembrance ito di ba? Oh gosh. Iba yung mga bata, napaka-sweet nila nung bata pa sila. Oh, Auntie Marilyn, you're the best auntie in the world. Uncle Cory, you're the best uncle in the world. Tapos ngayon, mga teenagers na hindi na nagsishare ng mga love life nila, yung mga ganun. Although, pag tinatawagan namin, palaging I love you, Auntie Marilyn, how are you doing? Yung mga ganun ba? Palagi sila nagkaganon. Pero iba pa talaga yung bata pa sila kasi mauto-uto mo, tapos bigyan mo lang ng kaunting gift na tag $1, nasisiyahan na ngayon, guys. Ay, ewan ko. But, you know what? Ang nakaganda dito sa mga pamangkin kong ito is, pagbigyan mo ng gift, sasabihin nila, oh, Auntie Marilyn, you don't have to do that. So, ganun. Huwag ka nang magasta, Auntie Marilyn. Hindi sila materialistic. Bigyan mo ng kahit ano. Hindi sila materialistic. Tapos, hindi ko na alam kung anong gusto nila. Bibigyan na lang natin ng pera. Oh my gosh, yung lalaki, yung eldest nila. Auntie Marilyn, no, iuwi niya yung pera. Sabi niya, no, Auntie Marilyn, you need this more. Yung, mas kailangan mo ito. Like, oh, so sweet. Yung mga ganun ba, hindi mukhang pera yung mga pamangkin ko. So, I really appreciate them for that. Only that, syempre, nag-iiba na talaga yung likes nila. Mas gusto na nila dun sa mga friends nila kaysa makipag-jamming sa kanilang matandang auntie. Yung ganun ba. So, nami-miss ko yung time na ganito pa sila. Shorty, you look Okay. They're not ours yet. Ashanti, which part of the room that you like? The play table? And then do you like your little crib over there? I like this too. Oh yeah, it's so pretty. So, but you have hundreds of dolls that will... Can we go to that playroom with the spinning stuff? Okay, 1 second. I told Ashanti because she wants to have this kind of room, and so she has to be independent. But then she'll always look for her mom though at night. Oh, it's so pretty over here, right? But we have to get our Oh, careful, Ashanti. own house from the universe. Wait, are you From the recording? universe. Are you recording it? Yeah.
Kasi there were times na weeks and weeks na kami na babysit sa kanila kasi yung papa nila is a doctor. Naka-assign doon sa malayo. So, pumupunta yung mama niya doon. So, kaming babysit sa brother niya. Tapos, pagbalik ng mama niya, ganito po siya kaliit. Pagbalik ng mama niya, nagkasakit siya. Sabi niya, I want my Auntie Marilyn. Ganun. Oh my gosh, I miss those times. Oh, nako. Auntie Marilyn, I miss you. Can you please come? Ganun ba? Mag-iba talaga, no? Yung mga, ng mga personality ng mga kabataan pag lalaki na sila, ibang face na naman ngayon, hindi na ako makarelate. Si Uncle Corey, yung asawa ko talaga, yung close na nila ngayon kasi palagi silang nagbibiro. Ako kasi serious ako. Every time na magkita kami na Bible study ka, so sabi na, enough of the Bible study. Siguro at the back of their mind. Pero yun yung sayang, hindi ko talaga mapakita lahat. I-videotape ko sana yung pamangkin ko na, hey, what do you think of that? Kaya lang ayaw talaga. Ayaw magpakita sa video. So, di bali na. Thank you for watching.